huwag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. There are really threats to me right now. Dahil baka noon hindi alam ng iba ang ibang hawak ko maliban sa Cabral Files. Ang lumabas na sa media ay tip of the iceberg ko lamang. Kung ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. At the more na inaatake ako, the more na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin ako, at ako naman po ay nakikinig sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara, kaya yung mga hawak kong ebidensya, higit pa sa Cabral Files, ay hindi ko inilalabas. Pero ang taong bayan na mismo ang pwedeng makakita na tila may dahilan na napakaraming mga personalidad ay umaatake sa akin. Kung ako naman po ay walang hawak na damaging evidence, siguro marami naman pong ibang atakihin nila na lang. O maraming ibang mga talakayin nila na lang. Pero ang dahilan na ang daming mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral Files, at kung ilalabas ko ito, malaki ang magiging consequences nito para sa ating bansa, at dahil sila po ay nagmamonitor sa ating press con ngayon, ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Basta wag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Sa ibang balita naman, inabsuelto ng Manila Regional Trial Court Branch 15 ang kinakaharap na kasong murder ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Ibinasura ng naturang korte ang isinampang kaso laban sa dating mambabatas may kinalaman sa naganap na pagpatay kay Lester Bato noong 2019. Si Lester ay isa pong bodyguard ng kumakandidato noon na alkalde sa may Basay Negros Oriental noong 2019 midterm elections. Pinagbigyan naman ng korte na may hawak sa kaso ang inihaing demurrer to evidence ni Arnie Teves Jr. at ilan pang kapwa akusado. Ayon sa desisyon na inilabas ng korte, na ibinahagi naman ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, bigo raw ang prosekusyon na magkaroon at may taguyod ang prima facie case kung kaya't acquitted o inabsuelto si Teves. Gayunpaman, iba at hiwalay pa ito sa isinampang kaso laban sa dating mambabatas may kinalaman sa pagpatay kay dating Negros Oriental Ruel Digamo. Hinimok naman ng International Criminal Court ang mga personnel ng Philippine National Police na tumestigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa isang pahayag, gumapela ang International Court para direktang tumestigo sa mga insidente kaugnay sa inaakusang crimes against humanity sa dating Pangulo ng Pilipinas kaugnay sa war on drugs, kabilang mga miyembro ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas at iba pang law enforcement agencies na sangkot sa mga insidente na lumutang na at makipag-usap sa mga miyembro ng International Tribunal. Nagbigay din ng isang online form ang naturang korte kung saan maaring magsumite ang mga testigo ng kanilang mga reklamo. Maalalahong sa kasagsagan ng kampanya kontra illegal na droga sa ilalim ng Administrasyong Duterte, nagsilbing hepe noon ng Pambansang Pulisya si Senator Ronald De La Rosa na hanggang sa ngayon na hindi pa rin nagpapakita sa publiko kasunod yan ng mga ulat na arrest warrant laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Ipinahayag naman ni Attorney Cristina Conti na may sapat na ebidensya ang International Criminal Court laban pa rin yan kay dating Pangulong Duterte. Anya, nakapagsumite na ang International Court Prosecutor
ng 51 na mga dokumentong ebidensya na nag-disclose o naglabas sa depensa bukod pa sa mas maraming nasa repository o nakaimbak pa. Nilinaw ni Conti na ang muling witness appeal ay bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon dahil hindi pa tapos ang investigation phase. Dagdag pa niya, layon ng panawagan na masiguro ang komprehensibong pagkalap ng testimonya, lalo na mula sa mga dating opisyal ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, Philippine Drug Enforcement Agency, National Bureau of Investigation, barangay at ng pamahalaan. Binanggit na Attorney Conti na nakakulong na si Duterte at nasa pre-trial stage pa lamang ang kanyang kaso. Iginit pa ng abogado na ang kampo ni Duterte ang dahilan ng pagkaantala ng trial dahil sa mga legal na hakbang na nagpapabagal sa proseso. Sa huli, sinabi ni Attorney Conti na mas mainam na kompleto at masinsin ang ebidensya upang matiyak na lahat ng sangkot ay dapat managot. Samantala, kuha po tayo ng karagdagang report. Ang mayorya sa Kamara hindi daw susuportahan ang panukalang impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil wala daw factual grounds. Samantala, isa naman pong partido dyan magsasampa ng panibagong ethics complaint laban kay Representative Kiko Barzaga. Kaugnay niyan, may report si Bombo Annalise Soberano. Walang tiyansang o usad ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang inihayag ni Deputy Speaker Ronaldo Puno at sinabing hindi naniniwala ang mayorya sa Kamara na uubra ang anumang impeachment laban sa Pangulo dahil hindi nila ito susuportahan. Inihayag ni Puno, sa ngayon binago na kasi ng Korte Suprema ang proseso ng impeachment kaya hindi na ito basta maaring idiretso sa Senado. Batay sa bagong patakaran na itinakda ng Supreme Court, lahat ng impeachment complaint ay dadaan muna sa House Committee on Justice. Ibig sabihin, mas mahaba at mas mahigpit na proseso at talakayan ang mangyayari. Dahil dito, halos imposible na umanong maisakapatuparan ang biglaang pag-akyat ng impeachment case sa Senado sa ilalim ng kasalukuyang mga alituntunin. Hindi din susuportahan ng National Unity Party ang anumang hakbang para ma-impeach ang Pangulo dahil kulang ito sa factual grounds. Ayon kay NUP Chairman, Deputy Speaker Puno, wala silang nakikitang anumang culpable violation o iba pang legal na batayan upang suportahan ang impeachment laban sa Pangulo. Dagdag pa ni Puno, napag-usapan na ito sa loob ng partido at malinaw ang kanilang posisyon na hindi nila susuportahan ang nasabing hakbang. Gayunpaman, inihayag ni Puno na sa panig naman ang planong paghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay BP Sara. Sabi niya, kanila muna itong pag-aralang mabuti. Pakinggan natin si House Deputy Speaker Ronaldo Puno. So, I was asked the question about whether or not the NUP was going to support an impeachment complaint against President Marcos, and my answer was definitely, obviously, no. When I was asked in the same manner, are you going to support or deny an impeachment claim against the Vice President? I said, well, actually, this is already the second time. So I want our party to see the complaint and read over it and study it very carefully and decide according to the new rules that have been set by the Supreme Court. Samantala, itutulak naman ng National Unity Party ang posibleng pagpapatalsik kay Dasmariñas Cavite Representative Francisco Kiko Barzaga mula sa Kamara, kasabay ng paghahanda ng pagsasampa ng hiwalay na kaso laban sa kanya sa labas ng Kongreso. Ayon kay Puno, patuloy kasing binabalewala ni Barzaga ang mga desisyon ng House Committee on Ethics at ng Kongreso, dahilan upang ikonsidera ang kanyang outright expulsion. Isasama rin umano sa reklamo ang kontrobersyal na pahayag ni Barzaga laban sa yumaong si Representative Romeo Acop. Sinabi ni Puno na hindi na sapat ang suspension dahil patuloy ang umano'y maling akusasyon at paglabag ni Barzaga sa mga patakaran ng Kamara. Dagdag pa ni Puno, pinag-aaralan din ng NUP ang pagsasampa ng kasong legal kaugnay ng mga alegasyong itinuturing nilang walang basehan at personal na pag-atake. Muli ang pahayag ni Deputy Speaker Ronaldo Puno. Doon, baka mag-file pa kami ng bagong complaint kasi ang nangyayari dito paulit-ulit, parang binabaliwala yung mga desisyon ng Ethics Committee
binabaliwala yung mga desisyon ng Congress nitong si Congressman Barsaga. So baka hihilingin na namin expel na rin siya kasi parang talagang outright defiance na of everything that is going on. At saka bad faith na siya kasi susunod tapos hindi, tapos and then he comes up nag-iimbento ng kung ano-ano. Hindi talaga ito behavior ng tunay na mambabatas eh. Parang naging laro-laro na lang. So I think it demeans the House to have somebody like him there. So baka naman the House will consider expelling him na lang para wala nang ganyan na problema. Si House Deputy Speaker Ronaldo Puno.